Akin. Ang sabi niya, bakit biglang naging pink o pula ang kanyang ihi? Seryoso ba to? Dapat ba siyang matakot? Dapat ba niyang ikabahala o ikaalarma? Ito ho ang paliwanag kapag napansin nyo, kaya laging titignan ang kulay ng inyong ihi. Dapat malinaw o color light yellow. Pero kapag biglang naging pink o pula, ito ho ang mga dahilan. Una sa lahat, pag nakita natin na pink o pula, ang tawag dyan, gross hematuria. Ibig sabihin, kita ng ating mata. Pero pwede rin magkaroon ng dugo sa ating ihi. Nakikita lamang ito sa microscope kapag nagpa-urinalysis kayo sa isang laboratorio. Kaya ang tawag microscopic hematuria. Kadalasan, nasaan ang problema? Doon sa inyong kidneys, doon sa daahanan na tinatawag na ureter at sa pantog o bladder. Diyan nagkakaroon ng problema na kailangan nating hanapin. Ito. So, dapat nalalaman bakit ba nagkakaroon ng mga pagdurugo. Kasi kung konti lamang, kahit konti lamang na dugo, ay pwede nang sumama doon sa inyong ihi at magkukulay pink o pula na agad yan. Pero kapag nakikita nyo, buo-buong dugo ang lumalabas, dapat ipatingin na natin agad sa doktor at mahanap ang dahilan. Ano ba ang mga dahilan? Bakit nagkakaroon ng pagpula ng ihi natin? Number 1, o pinakamaraming dahilan, ay yung urinary tract infection. So, infection sa ating ihi. Pero, marami din yung may bato sa bato, kidney stones. So, yung mga batong bumuo na yan, lumalabas yan. Minsan gustong ilabas ng katawan natin. At pagdaan dun sa ureter o dun sa maliit na tubong yan, syempre kakaskas yan dun sa walls ng inyong ureter. Dudugo. So, pupula na yung inyong ihi. Yung iba naman nagkakaroon ng problema sa prostate, namamaga, prostatitis, o kaya may iba pang problema, katulad din ng BPH o yung benign prostatic hypertrophy, pwede rin mag-cause ng pagkakaroon ng dugo. Siyempre, ayaw naman natin na prostate cancer yon, pero posible din. Meron ding mga tumor sa kidneys. Kaya yung sinasabi, one time lang naman dumugo, lalo na lalaki kayo, kailangan ipatingin agad yan. Meron din kasi mga tumor dun sa ating pantog o yung tinatawag na urinary bladder. Yung mga iba pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagpink o pagpula ng ihi, baka na-disgrasya o na-aksidente, tawag doon trauma. Sobrang pag-exercise, yung mga long-distance runners. Pero kung long-distance runners kayo, dapat 24 to 48 hours lamang matatanggal na yung pagpula ng inyong ihi. Tapos yung mga na-hazing, mapapansin nila, bakit parang nagkulay iced tea yung kanilang ihi. So, kailangan inuman ng maraming tubig para hindi magkaroon ng kidney failure. Yung virus, yung bacteria, pwede rin mag-cause ng pagpula ng ihi. Virus, hepatitis, nagkukulay tsaa. So, nagiging kulay brown. Pag bacteria, yung may streptococcus, nagkukos din yan. Minsan, baka bagong talik o meron palang menstruation. Or sa mga kababaihan, meron ding endometriosis, yung nagkaroon ng mga cells na hindi dapat sa mga tamang lugar, katulad ng bladder o pantog. Nagkakaroon din ng pagdugo. Tapos, yung mga may problema sa dugo, yung clotting factors, yung may mga hemophilia. Pero hereditary naman yon o genetic. At yung maraming cysts sa kidney, yung polycystic kidney disease. So, yan yung mga dahilan ba't nagkakaroon ng pagdugo. So, sino yung mga pwede pang magkaroon ng pink na ihi? Yung lumalaki yung prostate, nagkaroon nga ng bato sa kidneys, o umiinom ng mga gamot at pagkain. Halimbawa, itong beets, kita nyo kulay violet, reddish violet, remolacha sa Tagalog ito. Sa atin kasi duhat yung mga berries natin. So yung mga blackberries, pwede ding
mag-cause ng pagpula ng ihi. Pag naman carrots, medyo nagiging red-orange yung ating ihi. So, yan yung mga dahilan. Kung kayo ay umiinom ng anti-tuberculosis na gamot at nakalimutang sabihin ng inyong doktor, huwag ho kayong matatakot kasi yung gamot na rifampicin, anti-TB ho yan. So kapag umiinom kayo niyan, red-orange ang inyong ihi. So may mga gamot na pwedeng mag-cause ng pagpula ng ihi bukod dun sa mga food coloring na nakakain o naiinom natin. Kaya pag nangyari yun, magugulat ka, nako, seryoso ba to? Baka yung ininom nyo, may food coloring pala, o kaya yung pagkain na nakain nyo. So, gusto natin malaman ano agad ang dahilan. So, kapag lalaki ka, gusto mo na-check yung iyong prostate. So, digital rectal exam para ma-check yung prostate. Pag babae naman, pelvic exam ang ginagawa. Kasi nga maraming mga sakit din sa kababaihan. Pero yung pinakamura na pwede nating gawin at mura lang, urinalysis sa isang laboratorio na malapit sa inyo. Hindi kailangan sa isang malaking ospital. Mura lang po to, 50 to 100 pesos lang. Marami ka nang malalaman bakit pumula yung iyong ihi. Tsaka yung ibang problema nyo sa ihi. Samahan nyo na rin ng complete blood count. Baka bumababa na yung red blood cell nyo. Baka marami na palang nagiging pagdugo. At kung infection, tataas naman yung white blood cell nyo. Yung mga urologist, sila ho ang doktor sa ihi, mapababae, mapalalaki, cystoscopy, sinisilip po hanggang dun sa inyong pantog. Or pwede rin kayong ipa-ultrasound para malaman kung merong bato sa kidneys. Hindi naman humasakit pag ultrasound. Yung iba, pag may iniisip na mga tumor, pwede kayong ma-CT scan o ma-MRI. So, ito ho, yung mga sinabi ko, kailangan magpatingin agad sa doktor. Tapos isipin natin ano ba yung ininom natin, ano ba yung kinain natin. At ang doktor na pupuntahan ay tinatawag na urologist. Pwede din po sa nephrologist. So lahat po yan ay pwede ninyong puntahan sa ganitong problema. So sana po nagkaroon tayo ng tips at huwag agad matatakot pero alamin ang dahilan. May questions, Doc Lisa. Gamutan daw sa UTI, gaano katagal? Oo. Yung mga simpleng UTI, ginagamot po 3 days lang, pero pwede din umabot hanggang 7 days ang paggamot ng antibiotics. Yung ihi daw niya masyadong madilaw at parang may latak. Oo, yun na nga. Kaya dun importante yung inyong urinalysis. Tapos, dun sa CBC, maganda samahan na rin natin ng creatinine kasi maraming malalaman, baka naman nagki-kidney failure na tayo or tumataas na yung creatinine natin, nagsisimula ng masira ang ating kidney. So, maaagapan pa yan. Okay? So, sa inyong mga nakaranas ng pagkakaroon ng color ng ihi, may mga dahilan bakit nangyari yon.